Amen. Isa po mapagpalang hapon po sa ating lahat. At once again, welcome po to your favorite noontime show, The Baptist Lunch. Amen. Amen po. At muli po ay salamat po sa Panginoon sa panibago pong pagkakataon po na ipinagkaloob po sa amin. At sa atin po na muli po tayo magkasama-sama sa programa pong ito na tunay nga po na nagiging blessing po sa ating pong mga kapatiran, lalong-lalo na po ngayon po ay Tuesday, sa ating pong mga kananayan. Kaya sa lahat po ng nanay, shoutout po sa inyong lahat at marami na po akong nakitang nanay na nakatune in na po sa ating programa. Sa lahat na nakatune in po sa ating programa, salamat sa maaga po ninyong pag-tune in. At kung meron na po kayong mga link, please do share the link po sa ating po mga kapatiran. Kahit hindi sa ating kapatiran, if you have friends, mga kapatid, may mga ka-workmate po kayo, please do share the link sa kanila at upang marami po ang tumanggap ng pagpapala sa hapon po na ito. At sa ating po mahal na Pastor Hilo Rena, sir, magandang tanghali po, hapon po sa inyo at sa mga mission pastors, mission churches na sa kasalukuyan po ay nakasubaybay na po. Magandang hapon po. Tuloy-tuloy na po sa aking asawa. Pinakamamahal na asawa si Ma'am Hazel Tagulabong Landicho at kay Queen Arzal. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sir John, Sir Ramier, sa ating po mga magigiting na operators, magandang tanghali po sa inyo. As you can see mga kapatid, may mga kasama po tayo dito. At of course, andyan po si Ma'am Marnelly. Ma'am Marnelly, magandang hapon po sa inyo, ma'am. Hello, good afternoon po sa inyong lahat. Isang mainit na tanghali sa inyong Yo, no? lahat. Kahit nilalabig na ako dito. Malamig po dito sa studio pero sa labas po mainit. Sana nakapaglaba at nakapagsampay kayo. Ay, kung nanonood pala yung mga nasa bahay, pakisampay nung laban ko. Sayang, minsan lang yan. Nalimutan ko pala. Kamamadali ko kanina. Anyway, good afternoon. Maayong udto sa mga taga Davao na nananaw karon, especially si Ma'am Imelda. Amen. Hello, Ma'am Imelda. Nakita kanina. Nakita ko rin yung classmate ko, si Ate Liza Pisco at si Ma'am Roysan Agpoon. Good afternoon sa inyo. Amen. And kay Ma'am Blessy May Jeronimo, Diana Gabales, kay Ma'am Rhea Espiritu, na nasa kabila lang, di ba? Ma'am Helen Kapundan, Lydia Fusin, at yung iba, si Ma'am Cynthia na mabate. Amen. Amen po. Thank you po, Ma'am Marnelly, Ma'am Cynthia. Magandang tanghali po muli sa inyong lahat. Andito ang The Baptist Lunch, ang Mother's Edition. Siyempre, very special yung ating kon ngayon. Guest, pambihira, First Lady ng Baguio. Kaya sa mga nanonood ngayon, keep on passing the link. Hello po sa buong West Bank. Hello po sa aking mga kasamahang naririto lahat. At ang... Siyempre, nais ko pong batiin si Ma'am Belia Quiñones. Kanina naisip. Sabi ko, sino nga ba yung may birthday ngayon? Buti na lang pag-open ko. Ma'am Belia, hello po. Magandang tanghali po at happy birthday. July, ewan ko ano eksakto Ma'am birthday. Basta binati ko siya kahapon sa Facebook. Ba, kahapon. Oo. Basta nandun siya sa mga, si Brother JJ. Grabe, nasaan ka, Brad? Saan ka pupunta? Galing Clark. Pambihira, mahaba-habang biyahe yan. Brad, ingat. Siyempre, si Ma'am Helen Kapundan, nabati na, pero talaga itong ating mga suki. Amen, Pambihira, itong ating mga kaibigan dito. Si Brother Henrico, si Ma'am Maisel Landicho. Siyempre, si Ma'am Roysa, nabati na rin. Si Ma'am Diana Gabales, si Ma'am Rhea na nasa malayong kapulungan Ma'am ng Genevieve, nandiyan po si Ma'am PSS. Genevieve. Yan. Si Ma'am Genevieve Gaa. Sawa po ni Sir Christian. Ayun, Ma'am Genevieve, Ma'am Lydia Fuzin. Nakita ko rin kanina si Ma'am Linda ng 13 Martires. Okay, sino pa yung mga Rosalinda Calara? Ayan. Okay. Siyempre, alam ko magre-review si Ma'am Flor Solopon. Magre-replay yan. Sino pa yung ating pwedeng batiin dito na hindi ko pa nakikita? Siyempre, magandang tanghali po sa lahat. At nako, very interesting po yung ating pag-uusapan ngayon. Siyempre, nandito yung atin nga. Nasabi ko na kanina, yung First Lady ng PMA Bob. Kaya, keep on tuning in. Sana'y nakikinig. Ay, may meeting pala si na Sir RJ. Sana nakikinig
nakikinig siya kung paano siya ano? Ibubunyag ang kanyang nakatagong katangian. lihim. Ayan, natatagong lihim daw. Oh. May secret, pero mare-reveal ngayon. Magandang tanghali po sa lahat and keep on passing the link. Amen. Thank you po, Ma'am Cynthia. Sa lahat po ng birthday celebrants po ng buwan po ng July. Happy birthday po sa inyong lahat. At by the way, sinelebrate na po kahapon, di ba? Sa bawat area. Yan. Amen. Happy birthday po sa inyong lahat. At gaya po na nabanggit ni Ma'am Cynthia, ay meron po tayong special guest. In fact, hindi na guest. Talagang kapamilya na po natin dito eh. At talagang laging sumusubaybay po. Talagang updated po pagdating po sa programa pong The Baptist Lunch, lalong-lalo na po para po sa mga kananayan. Ngayon po ay kasama po natin si Ma'am Sheila Fernandez, tama po ba? Fernandez Jaramillo. Amen. Palakpakan po natin. Ma'am, magandang hapon po, Ma'am Sheila. Magandang tanghali po sa inyong lahat po. At maraming salamat sa Panginoon at nandito tayong lahat upang makinig na naman sa mga programa ng ating simbahan dito sa The Baptist Lunch of CSI. Yan po. Thank you po. Amen. Okay na po. Batiin lang natin si Preacher Rico Formanes. Happy birthday po sa inyo. Wow, Saka si amen. Jessa Arasa, birthday din niya. Wow, ang dami po may birthday. Alam na. Happy birthday. Baka naman bumahangin dito ng ice cream. Konti lang. Anong oras matapos natin? Mga 1:30. Okay po. At yan. na yun. Pwede Mga habol pa. 25, Habol. 125 pwede na ma-deliver. And Amen. advance happy birthday na rin kay Sir Joe Orbe bukas. Wow, amen. Sergio Orbe. Hello Happy po. Magandang birthday. tanghali po. And congratulations na happy rin po. Yeah. Yan, amen. Happy retirement later. Amen. At muli po, magandang hapon po sa ating lahat. At ako po ay kinakabahan. At nabanggit ni Ma'am Cynthia, kasama po natin ang First Lady po ng PMA, The Baptist Church of PMA, Baguio City. At nandito po si Ma'am Sheila. Si Ma'am Sheila po, siya po yung lagi nakikita nyo pong nagko-comment dyan po sa atin pong Pero wala pang comment section. Wala pang taga Baguio, ma'am. Wala pa. Isa-isahin nyo na yun. Hindi sila natin update. But okay lang yan. Kasi okay po, tayo po ay magtutuloy-tuloy na po. Ngayon mga kapatid, yamang si Ma'am Sheila po, ang ating guest ay napakaganda po na makapakinig po tayo kay Ma'am Sheila. Bihira po mangyari ito mga kapatid. Okay. Nakaraan, Ma'am Sheila din po ang pangalan ng ating guest. At narinig po natin sa kanya yung huling talakayan natin with Pastor Hill. Kasama si Ma'am Sheila. Maganda po yun eh. Kung paano talagang na-enjoy ni Ma'am Sheila yung kanyang ginagawa sa kanyang asawa. Yan. Di ba? Talaga kung paano siya naging blessing sa kanyang asawa. Alam natin yung asawa ni Ma'am Sheila, talagang mula po sa bibig ni Ma'am Sheila. Inamin niya, dating atheist, naging agnostic na lang, at biyaya ng Panginoon, proud na po siya sa asawa niyang si Ma'am Sheila, sa kadahilanan sa nangyayari kay Ma'am Sheila Tiro. Talaga naman mga kapatid, na yung pagiging blessing na asawa sa lalaki, walang limitasyon yan. Yan. Nakaya niyo po yun? Kahit anong kalagayan ng inyong asawa, you can be a blessing sa kanya bilang isang asawang babae. Kasi maliwanag sa Bible, helpmeet ka eh. Wala namang nilagay doon pag matino, helpmeet ka. Pero pag hindi, ganito. Pagka ganito, pag hindi nakikinig na salita ng Diyos, wag ka na maging helpmeet dyan. Wala namang ganun eh. Basta pag babae ka, helpmeet ka. Amen. At narinig natin kay Ma'am Sheila, could you imagine, na-encourage sila yung asawa ko, lagi nang pinipisil yung pa ako. Tinutusok niya rin pa ako, pero minsan may halong galit na tayo, masakit na. Hindi po, mayroon siyang tea massage po, yung parang stainless siya. Kasi hindi po malakas yung asawa ko, pero pag tinusok niya noon, ay talaga namang gumiginahaw ang aking pakiramdam. Pag tinusok niya yung aking talampakan. Okay, kaya ayop, maraming mothers, naging blessing siya, shiner po ni Ma'am Sheila Tiro nakaraan. At ngayon naman po, ang kasama po natin ay asawa po ng pastor. Ibang naman po ito, ibang estado naman po ito mga kapatid. Asawa po ng pastor at meron po siyang mga anak,
At puro lalaki po yung anak niya. Di ba po? Puro kalalakihan po yung anak niya. Kaya mga kapatid, maganda makapakinig po tayo kay Ma'am Sheila na bilang isang asawa ng pastor. Okay. At of course, si Pastor RJ kilala natin pagdating sa prinsipyo. Pagdating, sabi nga nila, stricto ang tatay ko. Pagiging stricto. Yan po si Pastor RJ. At kanina lamang nagkaka-fellowship po kami at nagbibigay siya. Ang kagandahan pag ito yung mga nakakausap mo, may iniiwan ng prinsipyo eh. Hindi mo siya makakadao pang palad, hindi mo siya makaka-table. Okay? Nang aalis kayo nang wala kang natutunan. At wala kang challenge na ako. Kanina lang talaga namang nagbitaw siya ng mga prinsipyo na kung saan talagang tatatak sa isip mo. At magbo-boost sa'yo, mag-i-encourage sa'yo that to do more for God. Diba? Talagang kumbaga, lalo kang papalaguin, lalo kang ipupush, gumawa pa, kulang pa yan. Na yan po si Pastor RJ. And of course, may narinig na kayo sa akin, ngayon naririnig nyo, pero naniniwala ko, mas kilala ni Ma'am Sheila si Pastor RJ. kilala ni Ma'am Sheila. Ako, syempre, hindi ko naman talaga si Pastor RJ nakasabayan po dito. Hindi ko nakasabay si Pastor RJ. Kung may mga nakasabayan man si Pastor RJ, may masasabi sila. Pero naniniwala ko, higit pa rin may masasabi si Ma'am Sheila. Kasi araw-araw niya nang kasama ngayon. Kung imagine, punta dito, kasama pa rin. Siyempre, sa pagbabiyahe, magtitinginan lang yan. May mga napag-uusapan niya mga yan. Amen. At sa pakikipag-usap ni Ma'am Sheila kay Pastor RJ, nakikita niya kay Pastor RJ, narinig niya kay Pastor RJ, nakikita niya kung paano gumawa ng decision sa Pastor RJ, talagang expose si Pastor RJ, si Ma'am Sheila kay Pastor RJ. Ngayon po mga kapatid, wag kayo mag-alala, kala ko ba nanay ito, baka si Pastor RJ. Hindi natin pag-uusapan si Pastor RJ, baka sabihin niya pinag-chismisan natin siya. Ngayon sa side ni Ma'am Sheila ang alamin natin. Bilang isang asawa ng isang pastor, sabi nga ni Ma'am Cynthia, hindi lang basta may gawain, malagong gawain sa biyaya po ng Panginoon. At may mga anak si Ma'am Sheila. Paano si Ma'am Sheila kay Pastor RJ, paano niya nagagampanan ang kanyang pagiging helpmeet? Nako niya po kay Pastor RJ. Na alam natin si Pastor RJ, merong mataas na standard. And iba kaya pag nakapag-asawa ka ng isang lalaki na merong mataas na standard. Kumbaga sabihin na natin, parang ang hirap i-please. Parang ang hirap ma-please. Parang gano'n. Sa akin lang naman yon. Hindi, si Ma'am Sheila, di ba, kay Ma'am Sheila, ay let's hear from Ma'am Sheila. Ma'am Sheila, paano nyo po, sa tingin nyo po, nagagampanan ang inyong, ang inyong tungkulin bilang helpmeet kay Pastor RJ po, Ma'am Sheila? Hello po, ayan. Hello. Unang-una po sa lahat ay maraming salamat po sa Panginoon dahil binigyan ako ng privilege na makapag-share din ng ginagawa ko bilang nanay, bilang asawa ng isang pastor. Merong katungkulan po sa church. At ganun din, gusto ko ring i-grab yung opportunity, privilege na makapagpasalamat unang-una sa lahat kay Pastor Hill, sa ating mahal na pastor, kasi marami po siyang nabitawang mga salita, yan, mga preaching from the Word of God na hanggang ngayon naaalala ko pa. Yun. Wow, amen. Hanggang noong adulthood ko na nandito ako sa church, dito sa TBC, CSI, ay naaalala ko pa yung mga principles na binibitawan ni Pastor Hill. Kaya nung pinadala kami doon sa Baguio, baon-baon ko po yun. Bagamat hindi naman po ako yung talagang very strong yung personality ko na marami akong baon-baon na salita ng Diyos. Yun ay nasa akin, iniisip ko palagi yung mga naririnig ko sa ating mahal na pastor. Ay meron ding pagkakataon na nagkakaroon ng problema. Yan. Hindi naman ako yung hindi ako yung sa simula na pumunta kami doon, simulan ko na lang doon na nagpunta kami doon sa mag-start ng mission doon po sa Baguio.
Ay, hindi naman po talaga ako ganun ka-spiritual. Yun po. Wow. Masasabi ko po na hindi po ako spiritual. Kasi po, medyo, ayan, nagkaroon ng pagkakataon na nag-low yung spirituality ko yung sa mga nakikita ko, yung mga na-experience ko doon sa sa church doon na nagsimula pa lang kami. Pero nagpapasalamat ako dahil nga yung salita ng Diyos, yun yung ginagamit palagi ni Pastor RJ sa akin upang Amen, amen. ginagamit niya yung salita ng Diyos upang malabanan ko yung mga bagay-bagay na meron akong problema sa aking sarili. Yun, salita ng Diyos. And yun nga, bilang asawa ng pastor, kung ano yung calling niya, yan, panawagan niya na siya ay magsimula ng gawain doon. Bagamat meron nga yung pagkakataon na hindi kami nag-agree sa mga sinasabi. Ayan, hindi ako nag-agree. Ang panlaban talaga niya is salita ng Diyos. Wow, amen. Mag-aano po siya, mag-iisip siya ng mga preaching, ganyan, mga At yun ay talagang ipapahayag niya. Hindi niya tinotolerate na ang asawa ko ay ganito, kailangan kong yung bang tatapik-tapikin ka sa balikat, hindi pwede ganun kasi kapag mag-isa ka lang doon sa misyon, hindi po talaga ganun. Hindi po talaga ganun si Pastor RJ na kapag nakita Yun ang ma'am, yung battle doon, ma'am, matindi. Sabi nyo kanina, ma'am, yung pagkatao nyo, talagang hindi naman kayo matapang, hindi naman kayong tapos hanapang asawa nyo. Yun yung battle doon po, magkaiba po talaga Magkaiba kami. po talaga At least maganda, sir. Yeah, opo. Mahirap yung katulad sa amin, parehong Yun po. Amen. Go ahead, ma'am, go ahead Ako po ay tahimik lamang. Kung ano yung sinasabi niya ay kailangan kong sundin. Wow, amen. Bagamat sasabihin niya na dyan ka lang sa loob ng bahay, mag-alaga ka ng bata. Wow. Ako pupunta ako dun sa area, magsusolwining kami, dyan ka lang, manahimik ka lang dyan. Yan lang yung sasabihin niya manahimik sa akin. Manahimik, ayan. Tapos asikasuhin ng bata. Yun ang Parang lagi tahimik niya naman na kayo, ma'am. May itatahimik pa po ba kayo, ma'am? Ang tanong ko, ma'am. Meron pa po ba kayo itatahimik? Ibig po niyang sabihin is yung wag ngay ko kontrahin siya. Okay. Kontrahin, ayan. So, Lagi yung sinasabi sa akin. opo. And then, paano niya dinil yung malaki kong problema na ako ay emotional. Ayun, palagi akong nagdedepende kasi sa kanya na halimbawa, meron akong mga gagawin. Parang gusto kong na tutulungan niya ako sa mga gagawin ko. Pero hindi kasi ganun yung niya personality niya na sasabihin niya sa akin, maaga kang gumising, matatapos mo yan, kahit may alaga kang bata, pwede mong gawin yan, gumawa ka ng paraan. Yun ang lagi niyang sinasabi. Dahil ako, meron din akong sariling gagawin. Asikasuhin mo yung bata, yun lagi niyang sinasabi, kasi isa lang po yung anak namin noon, nasa mission kami. Asikasuhin mo yung Nag-uumpisa bata. po. Yes po. Pwede mong gawin yan, yung paglalaba, umaaga kang gumising, ayan. Pero bago kami matulog, andyan naman yung salita ng Diyos na nililay down niya sa akin para mabattle ko po yung pagiging emotional ko, pagiging dependent. Ayan na sasabihin ko wala akong kasama dito, paano ko matapos yung mga gawain dito. Gusto ko rin pumunta sa area, gusto ko rin sumama sa'yo. Maliit pa yung bata, hindi pa pwedeng isama. Darating din yung oras na magkakasama tayo. Yun ang lagi niyang sinasabi. And then palagi niyang pinapaliwanag yun with a strong emphasis. Ayan, palagi siyang nag-e-emphasize na ganun. Parang lagi nagpipreach. Wala rin Preacher talaga. palagi preacher. siyang nagpipreach na pero meron kasi akong problema na paano naman yung sarili ko, bakit ganyan na lang, lagi na lang yung ibang tao ang iniisip mo, yun yung pagminsan, yun ang problema namin na
nagkakaroon siya ng maraming time sa mga tao na kausapin. Sabi niya, dahil nagsisimula pa lang ang gawain, kailangan mong maunawaan yan. Ganun. Kaya ako po yung bilang pastor's wife, hindi ko po kasi hindi ko po kabisado yung mga gagawin ko bilang isang asawa ng pastor. Hindi ko natutunan yun. Basta marami akong Ma'am, baon. excuse me. Nung Yes po. maalala ko, nung nagpunta ba kayo ng Baguio noon, may anak na kayo o doon na kayo? Pagkakasal, dito muna kayo, no? Meron na po kaming Meron na anak daw po. po. Meron na daw Bago po. pumunta Isa po. ng Baguio. Okay. Isa pa Opo, lang opo. po. Kaya Ayan. pala ganoon. Ayan po. So, yung pag-obey ni Pastor RJ sa kanyang calling ay sinamahan niya yun ng panalangin, sinamahan niya ng kasi nga meron yung pagkakataon na talagang hindi ko yung lugar na yun. Parang hinahanap-hanap ko yung CSI family, ganon, na nandyan yung maraming tao, ganyan, na Tapos pagdating niyo doon, walang tao. walang tao. Tapos Ayun. iwan ka pa ng asawa. Opo, yan. Ang lamig-lamig. Yun yung naging problema. Pero dahil sa salita ng Diyos na palagi niyang sinasabi sa akin, Wow. ayun, naka-move on naman ako at Move on na, move on yung na. pagiging emotional ko, yung pagsiself-pity ko, ganun. And then, nagkaroon ng resulta yon kasi yung kanyang pagpupunta sa area kasi sabi niya, kailangan kong pumunta sa area, kailangan magsimula sa akin yung mga gagawin ng mga miyembro. So nagbunga po yun kasi nung nandoon kami sa church, 3 mothers lang yung kasama namin doon. And they are working. Wala din kaming kasamang full-time doon. Kaya ako lang yung lagi talagang mag-asikaso. Yung mga gawaing bahay naman, natutunan ko rin na kailangan kong gumawa ng paraan, mag-isip ng paraan kung paano ko matatapos yung mga gawain na yun, paano ko siya aasikasuhin. So, sa kanyang pagsusumikap na lumago yung gawain, nagkaroon naman po ng resulta. Nagkaroon na ng mga full-time staff sa amin. Tapos, Amen. unti-unti lumalaki na yung mga bata. Ang battle naman namin ngayon is paano namin mai-impluwensyahan yung mga anak namin na makasama namin sa gawain. Kasi nga, lumalaki na sila, naging teenager na. So, magja-jump na ako sa teenager, hindi na sila bata. Ayun po. Ayun po. So, na-overcome ko yung mga problema na yun sa sarili ko. At sinamahan ko siya Amen. sa Yun ang maganda doon. gawain ng Amen. Panginoon dahil sa kanyang patuloy na panalangin, patuloy niyang pag-aaral ng salita ng Diyos tungkol sa aking mga problema. Yun nga sabi nila na nakakagawa siya ng preaching dahil yung ugali ng pastor is hindi maayos, nakakaisip siya ng mga bagay-bagay na mensahe, hindi naman para sa akin lang yun, kundi para matuto yung lahat. Ayan. And then, yun, 2003 ay nandoon kami hanggang sa meron na kaming mga full-time staff. Ayan na naman, ang battle na naman is yung paano niya i-handle yung mga full-time staff kasama yung mga anak namin. So 5 o'clock in the morning, andyan araw-araw. Andyan yung salita ng Diyos na Wow, nag-aaral amen. kami ng Word of God. Pinapanalangin niya yung mga full-time staff. Sinasama niya yung mga anak ko. Ang battle na naman doon is yung mahirap gumising ng umaga. Ayun po. Yun po. Ang lamig kasi. 5 o'clock malamig. Ayun. Pero hindi niya ginawang dahilan yon na yung mga anak namin is kailangan pang matulog, na kasobrang aga. Talagang ginigising niya sila. 5 o'clock in the morning, gising na kayo, magdi-devotion tayo, kasama natin yung mga full-time. Paano sila matututo kung tayong pamilya mismo ng pastor, hindi kayo susunod sa akin. Yun ang lagi niyang sinasabi. Kaya nga po, pinanghawakan niya yung lagi niya tinuturo sa amin yung 2 Timothy chapter 3 verse 15. Sabi po dito is, "And that from a child thou hast known the holy scripture, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus." Ngayon po is
naging teenager na yung mga anak namin. So, sure talaga na yung assurance of salvation ng aming mga anak. Siya mismo yung nag-isa-isa sa kanila. O ikaw, Shadi, totoo mo bang tinanggap ang Panginoon? Yun ang sinasabi niya sa devotion. Ikaw, Meshach, ikaw, Negong, ikaw, Belte. Kailangan sigurado nyo talaga na tinanggap nyo ang Panginoon. Dahil kung hindi kayo sigurado, ay kailangan siguraduhin nyo para sama-sama tayong maglingkod sa Panginoon. Kasi ang focus talaga ni Pastor RJ is hindi yung sila ay makatulong para kumita ng pera o maghanap ng trabaho, kundi makatulong niya sa gawain. Amen. Yun ang gusto ni Pastor RJ kasi nakita din naman niya yung family ng ating mahal na pastor na ganun din naman ang ginawa ng ating mahal na pastor, Pastor Hill, na ang kanyang mga anak ay nasa gawain talaga. Hindi sila pinag-aral sa labas. Ayan po. And then, maraming mga bagay-bagay na hindi sila nagkakasundo. Ayan po. And then, hindi kami maka-move on dun sa paggising ng umaga. So, Pastor RJ remains strong. Ayan. There are battles na nagdi-disobey kami, pero andoon yung hindi ngayon nakikita ng mga full-time staff na meron kaming hindi pagkakasundo na pamilya. Hindi nila Wow, nakikita. amen. Kasi Pastor RJ, pag pumunta na siya sa labas, strong talaga siya. Pero pagdating naman na matapos na yung pagdidiskusyon namin, hindi ko makikita na talagang galit na galit siya sa amin. Hindi niya yun. Mag-iiba yung niya, mag-iisip siya ng mga paraan para mawala yung yung galit po namin or yung namin sa kanya, yung sama ng loob kasi magpapatawa na siya, mag-iisip siya ng paraan para kami maging Parang wala lang masaya. nangyari, Ayun, parang walang nangyari. Ganun po siya. Ayan. Pero pag talagang ipipilit niya, kung meron kaming disobedience, ipipilit niya talaga na mali ka, hindi tama yan, ganito. Para Kailangan alam mo mong talaga. sundin yan. Ayun po. Ganun po siya. Pastor RJ showed and lead our children to know God more. Yan. To experience that God must be the priority of our life, our everyday life. Yan. So kapag ganun na yung mga anak kasi namin is hindi namin pinalaki na magdepende sa mga pangangailangan sa mga miyembro. Ayun po. May mga miyembro kasi na parang naaawa sila sa anak ng pastor, ganun po. Ayan. Magbibigay sila ng mga konting tulong, ganun-ganon. Ayan. Yes po, Dinadirect po sa mga bata? Yes po. Wow. Yun. Tapos, pwede bang matulog dito yung anak nyo? Parang ganon. Meron mga ganon na mga members na si Pastor RJ, ayaw niya na yung mga anak namin is mag-depend sa mga blessings ng mga members. So, ang ginagawa niya, tinuruan niya yung mga anak namin at an early age na mag-garden. Yun po, yung habit nilang mag-aama. Yan, gigising silang umaga, magdi-devotion kami mga full-time. Ayan, tuturuan niya yung mga anak namin na mag-garden, ayan, magtatanim. Ayan. Kailangan hindi tayo magdedepende na bibili na lang sa labas. Yun ang lagi niyang sinasabi. Kailangan magtrabaho din tayo para meron tayong kakainin. Kaya, Amen, amen. matuto kayong magtanim. Sinasabi niya sa aming mga anak. Kaya, yun yung ginagawa nila early in the morning. Basta, ang gusto ko, mag-garden kayo. Yun ang, siya ang masusunod, hindi po yung mga anak namin ang masusunod. Kung hindi sila kikilos, siya mismo yung sa kanila. Magsisita, siya mismo yung magsasabi na, lumabas ka dyan, samahan mo ako dito, kailangan matuto kayo. And then yung construction, may mga bagay-bagay na gagawin sa church, di na tayo kailangang mag-hire ng mga workers na gagawa ng mga ganyan. Kailangan at an early age, matutunan nyo yan. Yun po yung sinasabi niya palagi sa aming mga anak. At ako naman bilang asawa niya ay, kung wala naman si Pastor RJ,
yun din yung sinasabi ko sa Wow, kanila. amen. Amen. Na magbabasa kami ng Bible. Gumising na kayo, magbabasa tayo ng Bible. Wala si tatay. Magpipray tayo, ipag-pray natin siya. Meron silang mga hindi pagkakaintindihan na mag-aama. Ako mismo yung nagsasabi sa kanila na sumunod kayo kay pastor. Yun, Sumunod amen. kayo. Yun ang lagi kong sinasabi, pastor. Hindi yung tatay nyo. Sumunod kayo kay pastor. Yun ang lagi kong sinasabi. Hindi tatay. Pastor, para makita nila na talagang siya yung authority na binigay ng Diyos Amen. sa simbahan. At meron yung pagkakataon na nagkaroon ng discipline. Ayan, yung disiplina na ginawa niya sa aming mga anak. Kasi yung yung panganay namin medyo nagka-problema nung kami ay start ng mission doon. So medyo may intellectual disability po siya. Ngayon po, nag-decide talaga siya na ang education nila is walang iba kundi Bible education. Amen. Yan. Yun po. So, teenager na sila. Si Meshach, yung aming second child, ay tinrain na niya na mag-aral sa Bible school. And after Bible school, siya ay maghahandle ng sarili niyang area. Meron yung time na siya ay nasuspend sa Bible school. So even he is a pastor's kid, he need to be disciplined. So hindi niya sinekreto yon na may kasalanan yung anak ko. Talagang pinablish niya na may kasalanan ka, kailangan kang madisiplina, kailangan Ma'am Sheila, po. with all those things na inilay down ninyo, nagsimula kayo talaga na full of adjustment. Paano ninyo, marami tayong mga nanay dito na nagsimula talaga at lahat naman nagsisimula ng ganyan, may different personalities ang mag-asawa. Paano ninyo pinagdaanan nyo nang ibig kong sabihin, nagkakaroon rin ng time na kasi kung kayo soft-spoken at saka kung maaari hindi ka magsalita. Pero there are times ba na kapag ayaw mo yung kumbaga kayong dalawa ni Sir RJ, nasasabi mo ba yung niloloob mo o kinikep mo na lang in secret, manalangin na lang, ano po yung actual na ginagawa ninyo na ngayon nakita natin yung magandang resulta? Ayan, ang ginagawa ko po is mag-i-stay lang ako dun sa salita ng Diyos na aking Pero never po na napakinggan. sinabi ninyo na, Pastor RJ, nasaktan ako sa kanina, ganito, ganyan. Pero sa crowd naman, hindi kanya sinasabihan ng ganun. Pag kayo lang dalawa, Yes po. nagkakaroon ba rin ng time na nasasabi mo sa kanya, nababanggit mo na nasasaktan ka, na ganito yung kalagayan mo, na gusto mo naman, hindi naman sa maging malaya, kundi gusto mo na naman kahit pa paano makahinga-hinga doon sa mga trabahong yan. Nirequire mo ba siya na, tulungan mo naman ako kahit pa paano? Yung mga ganun, Ma'am Sheila. Yes po. Meron naman yung pagkakataon na parang binibiro ko lang siya. Binibiro. Makakatsamba lang. Opo. Merong totoo. Opo. Ayun na gusto ko ring sabihin sa kanya yung nararamdaman ko. Pero Ano nagiging reply niya? Oo. nananaig pa rin sa isip ko na hindi ko kailangang sabihin sa iba yung aking nararamdaman, kundi Tama lang. kapag yung pinapakiramdaman ko po siya, kung pagod siya at marami siyang At iniisip, tinatimingan. marami siyang stress, hindi po ako magsasalita. Ganun. Oo. Yung mga Ayun, hindi ko kinikwento po niya, sinasabi. parang nakikita ko noon kay Ma'am Lerma. Ganyan din na si Pastor Hill, punong-puno ng mga gawain. Hindi na siya sumasabay pa. Yes po. Kumbaga, manahimik ka na lang. Yun, ang mga nakita ko. Siguro yun din yung naging pattern mo dahil naabutan talaga natin yung panahong yun. Yes po. Yun. Kapag nakikita ko siya na stress na siya sa work, sa gawain niya bilang especially dun sa mga hinahandle niya ng mga members,
Yan, hindi ko na kailangang magsalita. Kailangan ko na lang ipag-pray yung aking nararamdaman na Opo. meron akong ganong klaseng pakiramdam is ipapanalangin ko na lang, Panginoon. Ayan. Magbibigay naman po ng tamang oras kayo para magkausap kaming dalawa. Yun po, yun po yung lagi kong ginagawa. Meron tayong mga pastor's wife ngayon na nakikinig. Ma'am, meron bang mga instances na merong mga, ito, na experience ko rin to at lagi rin sinasabi ni Pastor Hill dati. Meron din ba kayo na experience na yung may problema, yung members na sa inyo lumalapit na hindi makaka-direct kay Pastor Hill, na gusto niya, kumbaga, ang gustong i-address kay Pastor Hill, pero kayo ang nagiging, kumbaga, sa madaling salita, mediatress. Malimit niya sabihin ni Pastor Hill noon ginagamit niyo si Lerma dahil Yes po, opo. Meron din po yung mga pagkakataon na yun na nangyari yung ganun po na meron nga po akong i-share ko lang po na meron po akong naging parang inalagaan ko through Bible study, ganun. Yung pala, meron siyang, parang nasaktan siya sa preaching, ganun. Inaalagaan ko po siya sa Bible study, nagpapatuloy siya. Tapos parang nagkaroon na siya ng ministry. Pero meron siyang na-offend siya yata sa preaching. Then meron yung sa akin siya nagsabi. Pero hindi ko po tinolerate yun. Kasi nagkaroon kami ng closeness kasi nga ako yung nagba-Bible study sa kanya. Amen. Ako yung parang gusto kong ang goal ko sa kanya is magkaroon ng ministry, maging kagaya ko rin na ano. Pero meron siyang sinasabi na against sa pastor. Wow. So ang ginawa ko, nag-isip Alam niya ako. bang kayo po yung asawa ng pastor? Alam niya po ba, ma'am, na kayo po yung asawa ni Pastor RJ? Yun nga po kasi parang gusto niyang magkaroon ng sympathy through me na kakampihan ko siya at sasabihin ko kay pastor na merong na offend sa iyo, kailangang baguhin mo yung preaching mo. Parang yun ang gusto niyang sabihin. Okay. Sabihin kay yun ang gusto niyang Sa sabihin pamamagitan ko. po ninyo. Yes po, ganun. Kasi hindi niya kayang i-direct si Pastor RJ. Yes Takot po. niya na lang po. Yan, oo. Ngayon, ma'am, narinig po namin sa inyo, kanina pa lang sinabi niyo po na yung panawagan ni Pastor RJ, ay panawagan niyo rin. Yes. Habang mag-asawa po kayo. At nakita namin yung flow ng niyo po, yung testimony po ninyo, yung flow, at na kumukonek sa tanong ko po sa inyo kanina, na kung paano po kayo, paano niyo nagagampanan ng pagiging helpmeet. Hindi pala basta-basta. Talagang nagsubmit muna kayo sa kanya. Kasi hindi nyo alam kung paano magiging helpmeet sa panahon. Yung napunta kayo sa mission, na hinanap nyo yung CSI, hinanap nyo yung maraming tao, pero bakit wala? Tapos wala pa yung asawa ko, may anak ko, may mga gagawin, tapos iiyak pa yung anak. Ibig sabihin, nandun yung proseso, pero ang kagandahan dito, unti-unti, na hindi nyo napapansin, nagagampanan nyo na yung responsibility nyo bilang asawang babae sa isang asawang lalaki na pastor pa. Yan ang matindi po doon hanggang sa yun ang matindi, yun ang challenge yun na narinig namin sa inyo kanina, ma'am, na kahit sa anak po ninyo sa panahon na wala si Pastor RJ, still yung kanyang command pa rin, yung kanyang instruction pa rin, yun pa rin yung inyong ini-implement sa tahanan. At kumbaga, ibig sabihin sa bagay na yon, hindi nyo alam na nagiging helpmate na kayo. Nagagampanan nyo na yung isang napakalaking responsibility. Di ba, ma'am? At saka ang hirap. Opo, hindi po lalaki madali. lahat. Opo. Ako babae, dalawa lang. Pero mga lalaki, knowing ang paano mo mga yan, no? lalaki. Yes, ma'am. Okay, yung pong mga anak namin, talagang po yan, may sarili na silang desisyon. Yun, amen. Yun, na gusto nila ang gusto nga po nila is magkaroon sila ng sarili nilang kaibigan Yun. na sa church, meron silang Pero si Pastor RJ kasi, chinecheck niya lahat po yun Chinecheck po niya yung pag-aaral nila, o nagbasa ka ba ng Bible, o nagpray ka ba, yung Bible notes mo is magsulat ka. Chinecheck niya yan, talagang inaano niya one-on-one yung mga anak namin. At meron yung time na
meron silang mga kasama sa soul winning, yun nga po. Pag minsan, ayun, hindi mo na-check, wala na si Pastor RJ dun Yung sa soul winning, area. nagiging ano, no? Opo. Nagiging, Basketball na. Wala na si Pastor Basketball RJ na. sa area, pero yung salita niya ay nandoon, palagi siyang nagre-remind, hindi niya nasasamaan sa area. Pero dumating yung time na talaga nagkamali yung mga anak namin. Mm-mm. Talagang disiplina po talaga. Wala kang ministry. Nagpi-physical si Pastor RJ, di ba, ma'am? Nung maliit pa po sila. Oo. Pero, Opo, nung maliliit pa, Yes anong po. nararamdaman nyo kapag namimisikal si Pastor? Kailangan namang ipisikal yung Yes anak. po. Pero anong nararamdaman nyo bilang ina? ako po ang nararamdaman ko, sa totoo lang na naaawa ako. Pero dahil nga sinasabi ng Bible na hindi dapat mawala. Hindi dapat mawala yung rod of correction. Amen. Yun po. Tapos yung anger niya talagang binubuhos niya na Yung bawat Kung- palo, Yes sakit po. Sakit. yes po, yun. Pero sinasabi ko sa aking mga anak at the end of that na sila ay magkaroon ng punishment, yung rod of correction. Palagi kong sinasabi sa kanila na yung mga ginagawa ninyo, hindi na dapat maulit yan. Yan. Para hindi na kayo papaluin. Hindi na dapat maulit yan eh. Ganun. Pero may times din na nagsusumbong yung mga anak nyo sa inyo. Halimbawa, na gano'n ni Pastor RJ, nagsusumbong sa inyo, naglalabas din ng kanilang... Yes po. Opo, open naman po sila nararamdaman. sa akin na sinasabi nila bakit ganun si tatay, lahat na lang puro mali yung ginagawa namin. Oo. Paano nyo? Kasi kayong may kasalanan. Yan. Oo, di ba? Tumasata boses yung mama. Kayong may kasalanan. Kaya Gusto mo, sundan ko pa yung palo na tatay mo. Hindi, alam niyo po, Ma'am Sheila, nabanggit niyo po, sa bilang nanay, nandun yung pakiramdam na talagang malulungkot ka. Wala namang natutuwang nanay na nasasaktan yung anak. Totoo. Pero ang kagandahan dito, mga kapatid, sa lahat po na Intindihan. nakikinig, Yeah. iba yung nararamdaman natin. Pero by the grace of God, may prinsipyo tayo natutunan. Amen. And we are applying the principles na napakinggan natin. Kasi sa totoo lang, ma'am, pagka sinabi nyo sa anak nyo na pasensya kayo, galit talaga si tatay nyo, abay, iba yung dating sa kanila. Baka mamaya ay magkaroon sila ng negative na kaisipan kay Pastor RJ. Pero ang kagandahan sa ginawa po ni Ma'am Sheila, despite na meron siyang hindi magandang nararamdam, still, sinabi niya pa rin sa kanya mga anak, huwag niyo na kasing ulitin. Parang niyang sinabi indirectly na mali kasi yung ginawa niyo. Nakuha niyo po yan. Kaya by doing that, mga kapatid, ay hindi natin alam, sa part niyo, ma'am, nagiging helpmate na naman kayo kay Sir, kay Pastor RJ. At ibig sabihin, may iisa kayong prinsipyo, at bagamat yung nararamdaman, iba talaga yung nararamdaman nyo, pero meron kayong iisang prinsipyo. At yun ang nakikita ngayon ng mga bata. Kaya hindi sila confused. Yan. Kaya kung sila man ay lalapit sa iyo, maaring sabihin nila yung nararamdaman nila, pero hindi naman to the point na alam na kilala na rin nila kayo eh. Kumbaga may mapagsabihan lang sila. Pero alam naman nila na hindi nyo sila kakampihan. Nag-expect pa rin sila. Alam ko, pag lumapit ako kay nanay, ito pa rin sasabihin niya. Pero sige lang, masabi ko lang. Nakanya po. Kaya, Ma'am Sheila, sa bagay po na yan, kami po ay nagagalak na marinig po. Kasi kung hindi namin maririnig sa inyo, mahirap kayo hulaan yan. Kaya maraming salamat po, Ma'am Sheila, sa inyo pong ibinahagi po sa amin. At mga kapatid, I hope na nakita nyo yung pagiging helpmate, hindi basta-basta. Yan. Madali lang pakinggan yan. Pero pag nandun na sa sitwasyon na pinapalo na yung anak mo, paano ka magiging helpmate? Baka pagkatapos paluin, Kayong Talagay. mag-asawa naman. baka kausapin mo yung mga anak mo, panahon, yung tatay nyo talaga, pag-pray nyo yung tatay nyo. Ipag-pray nyo yung tatay nyo na talagang, parang pansin ko, puro na lang siya galit. Hindi, mga kapatid, hindi yun ang narinig nila kay Ma'am Sheila. Okay, kayo kasi, wag nyo na kasing ulitin. Huli na yan, ha? Yun ang pinakamaganda doon. Kasi, mga kapatid, Ma'am Sheila, siyempre, alam niyo, no, mali naman talaga yung mga anak ninyo. Hindi naman siguro mamamalo si Pastor RJ kung tama ang ginawa. Alang nga katatapos mag-soul winning, may naging bisita pa. Dito nga kayo, bakit may mga bisita kayo? Dito kayo. Pero ako nakaka-experience sa ganyan, nung maliliit pa yung mga bata. Hindi naman actually maliliit pa. Nung mga may edad na rin sila na napapagalitan ng tatay. Tapos, siyempre, maglalabas ng sama ng loob sa akin. Siyempre,
i-insist ko na mali talaga. Ay, Mm. bottom line ako na nakakaaway ng mga bata. Natatransfer, nalilipat sa nanay yung galit. Kumbaga, naghanap silang kakampi. Tapos, ito na yung huling bara ako na to. Tapos, hindi pa sa akin kumampi. Ala, kami na mag-iina nagkakaroon ng diskusyonan. Okay na yung mag-ama, pero yung mag-asawa hindi. yan ang pinakamatindi po doon. Kaya mga kapatid, ay talagang maging aware tayo sa mga decision gagawin natin. Pag medyo yung emotion natin mga kapatid, mag-isip. Kasi baka magdulot yan ng confusion sa loob ng pamilya. Pinakamalaga, iba naman talaga ang babae, iba talaga ang lalaki. Talagang may pagkakaiba talaga. Pero pwede magkasundo sa salita ng Diyos. Yan ang pinakamaganda. Si Ma'am Marnelly, may anak niya, puro rin, Ma'am puro lalaki rin. Tayo lang ang babae na. Ma'am, di dyan kaya hinati ko po Kaya sabi ko kay Sir, sabi ko kay Sir RJ, nag-usap kami doon ng ka ba? Cynthia. Oo, Doon dito sila, puro tayo. lalaki. Eto, tropang babae kami. At po si Ma'am Marnelly, of course, pagdating kay Sir Julian, ang mga anak niya, lalaki. Pero ang kagandahan, katulad ng kay Ma'am Sheila, kahit lalaki yan, ay walang Oo. dito. Pero Ma'am Sheila, meron din pa pagkakataon na may alam kayong kasalanan ng inyong mga anak. Nakarating sa inyo. Pinararating Yan mo na, lagi kay Sir palalim na ng RJ. palalim O to, minsan ay itinatago mo na lang dahil natatakot kang matindi ang galit ni Sir RJ. Tama, Meron po talagang ganun. Meron po yun na na-discover ko lang na meron silang kasalanan. Kasi yung pangatlo namin talagang Pogi po. may Pogi. rebellious Ay, attitude siya sa kanyang tatay. Kaya meron siyang ginagawa ng mga kababalaghan sa church. Na-discover ko, ako po talaga yung nakakita kasi yung mga conversation nila doon sa messenger, ayun. Kasi yung cellphone ko kasi ginagamit nila, may account sila doon. Tapos meron akong napindot na parang password na parang nag-open bigla. Sabi ko, nag-open yung account nila, nakita ko yung conversation nila na gano'n. So, Panginoon, sabi ko, ganito pala yung ginagawa ng anak ko. Sabi ko gano'n. Tapos, paano ko ito sasabihin sa tatay? Kasi magagalit. Tapos, talagang disciplinary action yan. Tapos, talagang mapapahiya pa sila sa preaching. Yun lagi ko sinasabi. Kasi, Yun ang matindi dun mapapangalanan sila. Pero, pinaliwanag naman ni Pastor Hilio na kailangan talaga kapag merong kasalanan na gano'n. Kasi hindi matutulungan, Ma'am Yes po. pag tinago, mas lalong lumalakas, Ma'am Opo. Eh, sabi ng Bible, when it is finished, it bring forth death. Separation. Kaya at least na Ma'am. Yes po. Ma'am, gaano katagal bago niyo nasabi kay Pastor RJ? Nag-pray po ako, tapos meron yung talagang hindi ko pa sinasabi sa kanya, pero meron talagang wisdom po yung pastor. Kasi naisali sa preaching niya, hindi naman niya alam hindi po niya alam yung kasalanan niya. Hindi mo pa nasasabi, pero Nakapag-aral napasama siya, sa naisali sa preaching. preaching yung kasalanan ng anak namin. Tapos, nakita ko yung anak ko na lumuhod siya, tapos nagpipray siya. Sabi ko, parang na-reveal, hindi pa nasasabi kay Pastor RJ. Parang nagkaroon siya ng preaching na kasi ang kasalanan niya kasi is nag-inuman yata silang magkakaibigan. Parang diniscover niya na kung ano yung out of curiosity lang. Opo, yung alak, tapos pinicturan niya doon sa messenger na meron silang, nagsama sila doon na nag-inuman sila. Nakita ko doon yung picture. Pero hindi ko pa pinapakita kay Pastor RJ. Meron yung Sunday na talagang sinabi niya, merong mga anak ng pastor ganyan na talagang meron yung mga ginagawang kasalanan, hindi alam ng tatay nila. Parang gano'n yung nabanggit niya doon sa Pero hindi ko pa naman po sinabi. Sabi ko, parang nire-reveal ng Panginoon sa kanya yung mga ginagawa ng mga anak namin. Pero hindi ko pa po nasabi. After that na nakita ko yung anak namin na lumuhod siya talaga dun sa altar, tapos parang kinonfess din niya yung kasalanan niya siguro doon. Pero hindi pa talaga niya alam yun. Yung Pero kasalanan kinausap na yun. nyo yung si Ikatlo, si Nego yun Opo, Kinausap nyo, nakarating din kay Pastor RJ.
nung kinausap ko siya, parang nagagalit na nga rin po talaga ako sa kanya kasi bakit mo ginawa yun? Bakit ganyan ang ginawa mo? Instead na tulungan mo yung tatay mo na ganyan, Oo. magrebelde ka pa. Pero nagkaroon naman siya ng humble heart. Parang nakita Wow. ko siya na... oh, Nalaman ni Pastor RJ. Hindi na sinabi ko na sa kanya kasi, tama yung preaching mo ngay. Sabi ko sa kanya na, meron kasing kasalanan itong Ayan na. ganito. Ma'am, yung Pero- kinausap nyo si Pastor RJ, andun po yung may salang anak po ninyo? Wala, kayo lang po. Kaming Opo. dalawa lang po. Mm. So, ang ginawa niya is nagkaroon ng disciplinary action. Talagang binasag niya yung conversation nila, binasag niya talaga yung cellphone. Sa susunod na humawak ka pa ng cellphone, talagang hindi na yung cellphone ang babasagin ko. Babasagin ko na yung mukha mo. Ganon. Meron ng threat sa kanya, warning na yun sa kanya. Pero sa cellphone nakita yung doon na reveal, di ba? Yes po. Nawalan ka ng cellphone, ma'am. Kasi cellphone mo yung ginagamit Nawalan nila, ka ma'am, ng eh. cellphone, Yes ma'am. po, Di ba cellphone mo yung talagang- ginagamit eh. Eh di, umiyak kayo ba? Nagkaroon kayo bagong cellphone dahil Hindi mo sinugod yung ikatlo dahil sa'yo. Yun po. Kaya ang ano ko doon po talaga is, ang naisip ko doon talagang, ang Diablo talagang Oo. matalino po talaga kasi siya eh. Minamanipulate niya yung Mm. mga isipan ng mga bata, yung mga Masisilo anak niya. namin. Oo. Opo. Para, sabi ko, paraan ito ng Diablo. Pero, mas maano ang Diyos. Maraming paraan. Ma'am, yung sa password, akin. ma'am, paano? Yung Meron yan, password. sir, eh. Kasi yung cellphone ko ginagamit din ng mga Mm. bata. Oo. Pagka nag-login ka, sasabihin niya, remember this device. Mm. So pagka napindot mo yung account niya, remember this device, magla-login na siya dun sa account niya. Doon mo na Nilipat makikita. siya. Doon mo na po Oh, makikita. dun sa no? kabila. Kahit Ma-convo So lahat. accidentally na pindot ni ma'am. Nai-open niya. Hindi, sa tingin ko, hindi lang basta aksidente, may purpose ang Panginoon. Nais- Nga po, yun nga Niya. po yung naisip Opo. ko. Oo. Talagang, Siniswitch yung account. Mm. Oo, nagsiswitch kasi ng may account. may purpose ang Panginoon. At ang kagandahan dun, ma'am, yung pinahintulutan ng Panginoon na mangyari, makita nyo yon. Doon ka naman bilang isang nanay, susubukin ng Panginoon na sasabihin mo ba? Kasi kilala yun si Pastor RJ. Correct. Di ba? Pero salamat sa pagkakataon na yon, binanggit nyo kay Pastor RJ. Kasi pwedeng hindi nyo nabanggitin eh. Kasi mukhang lumuhod na naman sa preaching. Pwede mo pang gayon din. Correct. Mukhang lumuhod na naman sa preaching. Baka nakipag-settle na to sa Panginoon. Oo. Siguro. Pero ang kagandahan doon sa lahat po ng nanay na nakikinig, Oo. don't tolerate the sin of your children. Amen. Sa kadahilanan, kasi pagka tinolerate mo yan, makakala mo yan lang, marami pa yan. Yes. Pero at least yung Susunod. isang mali, yun ang pag na-open na yun, hindi mo alam mag-open na lahat. Di ba po? Kasi kasi kala mo isa lang yan, pero marami pa yan. Nalala ko si JJ at si Jeremiah, sabi ko, may malalaman lang ako na ginagawa nyo. Ako magre-report kay Sir RJ at kay Sir Maki sa inyo. Mm. Maano kayo sa ministry nyo? Ganun po ako sa Mahal kanila. nila ministry. Tapos yung mga ano nila, yung mga cellphone nila, minomonitor ko yan from time to time. So, open yung mga cellphone nila. Sabi ko kay JJ, nagbago yung password. Minsan nga ma'am, di ko alam kung sino nagme-message sa akin. Ikaw ba? Sabi ko, sir ba? Sige, basta. Sabi ko na kay Brother Julian, Dad, siguro palitan na natin yung pangalan ng Facebook natin kasi yung mga tao nagmi-mix-mix na yung messages sa atin kasi akala na pinadala nila kay Hindi, JJ. sa totoo kay lang, Jeremiah. habang bata pa yung mga yan. Kasi ako nasa stage na yung mga anak ko may sarili ng buhay. Yes, Kumbaga, totoo. kung ano sila, independent na sila, na may sarili na silang cellphone, na hindi na kami ang bumili. Oo. Katulad nung dati na sa cellphone ko rin sila, nagsiswitch lang ng ganyan. Diba? Nababasa ko talaga at Yeah. lahat dinidetalye ko. Pero ngayon, hindi ko na kayang detalyehin. Correct. Oo. Pero Actually, na-convert na kami. Alam nila yung password ko. Nababasa nila yung nasa messenger ko. Kaya ako naman ngayon ang careful. ganon din si JJ. yung Oo. isa kong email, Oo. nababasa. Ba't nababasa mo yun? Hindi mo naka-open yun kasi nung minsan nagloko yung cellphone ko, ayaw magbukas. So sa kanya ako naka-open.
Siya na ngayon may access dun sa Gmail. Oo, Kaya kaya pagka nagkakaroon ng gusto mong transition maproteksyonan yung anak mo, cellphone mo papagamit, mag-ingat ka rin. Hindi lang siya. Correct, di ba? Pero totoo po yan, napansin ko, yung etong cellphone talaga is, it could be a blessing, but it could be a curse Yeah, sa depende. pamilya kapag ka hindi mo siya ginamit ng Ginamit ng maayos. Iba talaga po eh. Iba Nandito po. na lahat eh. Iba ang hatak Opo, niya. iba po talaga. Kasi 'di ba, sabi nga ni Pastor, nag-reels ka diyan. Hala, 1 oras, 2 oras ka na pala nag-reels. Pero 5 minutes lang yun. Reels lang 'yun. Tagpa 3 minutes, 1 minute, 'di ba? Eh, 5 minutes, ilan din yun? Oh, yun 50 na. rin yun. 50 minutes, 1 hour na 'yun. 60 minutes ang 1 Ako hour. dyan eh. nadadali sa mga luto-luto. Aba, mamaya 2 hours na pala. Kasi po, yung yung sinasabi nilang AI, kung ano yung tinitignan mo lagi, yun ang lalabas lalo. Mm. So, yung may term yun algorithm. Facebook Algorithm. algorithm. Kaya, wag mong ipipindot Doon sa mga or wag kang bagay. tumagal dun sa isang bagay kasi nababasa niya eh. Kahit hindi mo pinindot, kasi tinestigan ko yan, sige hindi ko to pipindutin para hindi niya ma-algorithm. Sabi ko, bakit lumalabas pa rin? Eh, hindi ko naman pinindot kasi pala nabasa niya na nagstay ka doon. Mm. Di ba, pag ganun yung browse, Kaya pala yung sa misis ko, ma'am, chinek ko yung Facebook niya. puro bata. Puro pangkanta ng pambata. Sabi ko, bakit puro ganda? Hindi, actually, kahit hindi dito kahit magsalita ka, Opo. magsalita ka, halimbawa katulad ko nung sabi ko, may knee pain ako, ganyan-ganyan. Mamaya yung mga exercises na puro sa knees. Kasi, pag naka-online ka, Oo. so kung hindi ka naka-online, hindi maririnig. Pero pagka naka-online ka, nakakatakot nga pag naisip mo, parang gusto kong kumain ng kamote. Tapos may lalabas sa kamote. 'Di ba? Naririnig lahat. So talagang kaya talagang careful Maging po careful tayo. Maging tayo. maingat mga kapatid. Maging Yung maingat camera talagang, din nito, huwag yung iharap sa inyo kasi meron talagang din yan. Huwag yung iba dalhin tong sa cellphone. CR. Huwag niyong dalhin sa Iba talaga CR, iba talaga sa yung hatak dito. pagbibihis. Talagang Pagbibihis sa CR, yung mga yayariin ka talaga. Kaya mga kapatid, I hope na yung shinare sa atin ni Ma'am Sheila naging pagpapala po sa atin. Yes, At amen. nanay po kayo, babae po kayo, naunawaan po natin. Pero wag nating gagawing excuse yung pagiging babae to compromise. At nandun yung hirap, hindi naman basta-basta. Siyempre, yung, lalo na si Ma'am Sheila, asawa niya, Pastor RJ kaya yun. Iba-iba yun, magkaiba sila. Pero makita natin dito, magkaiba man sila, sabihin na natin ng pagkatao. 'Di ba? Magkaiba man sila, sabihin na natin ng talagang may tawag sila diyan eh. Personality. Personality, yan. Magkaiba sila ng parang yung personality. Pero makikita nyo, pagdating sa pagdisiplina sa bata, hindi man si Ma'am Sheila makapalo katulad ng palo ni si Pastor RJ, pero nagkakasundo sila sa prinsipyo. Yun po ang pinakamaganda. At by doing that, hindi nyo alam, mga mothers, nagiging helpmeet kayo sa inyong mga asawa. Kasi yung helpmeet, hindi lang yan yung hugasan mo yung paa niya, hindi lang yan yung mamasahin mo siya, hindi yun. Lalong-lalo na pagdating sa prinsipyo. Yes. Kasi lahat kaya naman kaya naman hugasan yung paa ng asawa. Kaya na, 'di ba? Kaya naman yung ganoon eh. Pero pagdating sa prinsipyo na, diyan ang mas matindi. Yan ang mas matindi. Ano ba si Ma'am Cynthia? Asawa mo ba naman si Sir Noel? Isang parang Pastor RJ din po yan. 'Di ba? Si Ma'am Marnelle may asawa na sundalo, may katungkulan pa. Siyempre, sanay sa ano yan. Ilocano din yun. Ilocano din po. asawa, Ilocano mga lahat asawa ng ko. asawa po nila. Mga taga-norte. Lahat mapuputi. O, di ba? Black Beauty. Black Beauty. Black Beauty. Yung pala yung English na mapuputi. Black Beauty, di ba? Yes. May iba, kung imagine, may nawakang mga tao. Si Batalyon, si Sir Noel, grabe din yung exposure niya. Lalo, lagi niya kasama si Pastor. Ano sa tingin niyo makukuha niya kay Pastor? Hindi naman pwedeng lalamya-lamya. Ay pag ito talaga pula, puti. Hiwalay ng dikulor sa dikula. Di ba? Ganun din naman kay Ma'am Sheila. Pero makita niyo po mga kapatid, hindi hindi naging hadlang para magkaisa sila sa prinsipyo. Kaya salamat na lamang at naniniwala ako ma'am, habang tumatagal, nakita natin dito, habang tumatagal, hindi ni Ma'am Sheila napapansin at naniniwala ako hindi naman bibigyang highlight ni Ma'am Sheila yon, pero hindi niya alam na gagampanan niya yung kanyang tungkulin as a helpmeet. Amen. At naniniwala ko, kay Pastor RJ, sa part ni Pastor RJ, nakikita din niya yun. Yung improvement ni Ma'am Sheila, kasi si Ma'am Sheila mismo nagsabi mga kapatid, napaka-emotional niya eh. 'Di ba? Napaka-emotional niya pero nang ginagamit ni Pastor RJ, salita ng
salita ng Diyos. At damang salita ng Diyos ang ginamit ni Pastor RJ, alam ni Ma'am Sheila, hindi na personal to. Talagang sa Panginoon to. Kaya madali siyang nag-submit kay Pastor RJ. Kung yung tapang lang ni Pastor RJ yung pag-uusapan, ma'am, hindi magsasabit si Ma'am Sheila. Yes. Pero nakita niya, yung tapang ni Pastor RJ, ang pinagkukuhanan, prinsipyo ng salita ng Diyos. Amen. Kaya parang andali sa kanya kasi alam niya, hindi lang siya nagsasabit kay Pastor RJ, nagsasubmit po siya sa authority ng Diyos. Amen. Kaya sabi niya sa mga anak niya, Pastor, tawag niyo kay Papa niyo. Oo, no? Diba? Walang masamang tawaging pastor. Pastor naman talaga. Wala namang masamang tawaging tatay. Alam ko tatay ang tawag po nila eh. Kasi naririnig ko, tay, yun ang tawagan nila eh. Pero mga kapatid, makikita natin yung authority. Nagsabit ang nanay sa authority na meron si Pastor RJ bilang leader ng tahanan at bilang pastor ng simbahan. Makikita niyo po, unti-unti nagsasabit din po ang kanyang mga anak. Ngayon, Amen. nagsasama-sama na silang nagtatanim. Dami na Nagsasama-sama po sila silang sa gawain harvest. ng Panginoon. At saka nakita ko ito po, yung pangatlo sinabit, Abednego, sa nakikita ko, ewan ko, naririnig ko kay Pastor RJ yung pagbabago niya. Wow. Hindi, totoo po yan. Nakikita niya ngayon na nagiging soul winner. Nagiging soul winner talaga. Talaga. May isa pa po ako, ma'am, na dinadala dito, personal kong na-sharean. Na biker po siya. Nagpunta siya ng Baguio. Sabi niya sa akin, nagkwento siya sa akin, na-sharean ako ni Hindi, ito, Abednego. Abednego. Yung pangatlong na-sharean ako ni Abednego. Biker po siya. Wow. Na-sharean po siya. Wow. At kinuwento niya rin naman doon kay Abednego na dito po siya nagsisimba. Okay, makikita nyo yung mga ganun bang balita. Nakakatawa naman. Pag nalaman nyo ni Ma'am Sheila, nalaman ni Pastor RJ, ay naniniwala ako mga kapatid, sila lang yung pinaka mga masayang magulang. Pero bago mangyari yon, nagkasundo muna sila. Amen. Okay, kaya Ma'am Marnelly. Opo, basahin ko lang po yung kinoment ni Ma'am Marie Chris kanina tungkol sa mga miyembro na nagbibigay sa mga anak ng pastor. Sabi niya, parang kawawa sa tingin nila. Kasi pagka material things, parang di yan ang pinamulat natin sa kanila. Kaya, naaawa sila, minsan hinihiram para ipasyal. Kasi po sa mundo, parang kawawa yung mga naglilingkod sa Panginoon kaysa sa kanila Tama po na yun. di naglilingkod. Pag nasa bahay ka lang, pag nandun ka lang, area, kakaawa kaya tingnan yun. Oo. Kung titingnan mo yung material na bagay, talaga naman. Tapos wala pang cellphone. Oo, Nakigamit na totoo. lang, binasag pa. Ay talaga maawa. Pero mga kapatid, iba yung mindset pag nasa gawain ka ng Panginoon. At nandyan si Ma'am Nelia. Sige, babasahin po natin. Nangyari doon po yan sa akin. Ma'am, nalaman ko din na kasalanan ng anak ko kasi iniram ko din CP ko at nakalimutan i-log out ang account. Kaya nabasa ko mga chat ng kanilang. Yan na, okay. Hindi ko natatanungin, Ma'am Nelia, kung sino pong anak yan. Huwag nyo na rin pong sabihin dyan. At pero mga kapatid, huwag nyo sabihin si Sir Janus yan. Hindi, di ba? Hindi po. Hindi natin sigurado. Si Sir Janus, could you imagine? Si Sir Janus ngayon. Ay, bihira. Mga kapatid, matagal na wala yan sa church. Nagpasaway talaga si Sir Janus. Pero ngayon, nag-i-enjoy sa gawain ng Panginoon. Preacher pa next week. Joke lang, hindi ko. Kaya mga kapatid, sa isang magulang, sa isang ina, sa isang ama, masaya na makita yung nagbunga na yung kung saan sila nagkasundo. Nagkasundo sa prinsipyo, marami na pagdaanan, pero could you imagine, meron kayo ngayon na Abednego, na ayos, naririnig ko kay Pastor RJ, lumalago talaga sa biyaya ng Panginoon. Meron kayong mga anak na lumalago, nag-i-enjoy sa gawain ng Panginoon. Pero may mga napagdaanan yan. Diba? Pero bakit po nangyari yun? Sa kadela ng hindi nyo pinakita ang confusion sa gawain ng Panginoon. Yun ang kaganda. Kumbaga, sabi nga, malis man, alam pa rin kung saan sila babalik. Pero yung mahirap dito, yung parang ang dami nilang nakitang daan. Kaya tanggap na nila kahit saan sila dyan. Parang si Brother Julian po, 'di ba? 16 years old lang siya nung umalis siya sa bahay nila para mag-aral. Tapos naging sundalo na siya. Hindi na talaga siya nakauwi. Pero hinahanap-hanap niya lagi ang simbahan. Kasi yun ang kinalakihan niya. So hinahanap niya yung simbahan, yung hard preaching. Kasi gano'n din mag-preach ang tatay niya. Oo. So kaya nagustuhan Kaya niya yung pala, church. pag nagpastorya si Pastor Julian, Hindi pa po ako ready maging pastor's wife. Magpapatraining po muna ako kay Ma'am Sheila. katulad niya mga kapatid, yung Pero, pala- mothers, pastor, anong term doon?
mother of a pastor. Mother? Hindi po pastor's wife. imposible yan. Kahapon nakasalubo ko si Jeremiah. Jeremiah, kamusta na? Sir, grabe. Sir, ganun pala sir. Iba pala, nandito si Pastor RJ. Actual siya, nagturo sa amin sir ng personal evangelism. Nagkukwento siya. Opo. Kasi kinakamusta ko pag nakakasalubong ko yan. Jeremiah, kamusta ang klase? Enjoy ba? Enjoy sir. Ma'am, sa totoo lang, alis na ako. Opo. Ayaw niya pa, nagkukwento Ay, siya. sabi ko Kaya sa'yo, talaga sir, eh. ma'am, tinayuan ko siya. Sabi niya ma'am, sabi niya, talagang iba pala actual sir. Talagang ang ganda talaga, iba pala talaga pag actual. Pupunta ka na ngayon na Baguio, pupunta mo na lagi sa Pastor RJ doon. Then nakikita mo yung isang bata na merong siya excitement. Alam niyo, Sobra, hindi, sir. Hindi, basta naboost yun. Naboost yun sa loob ng pamilya. Sobrang Diba? Sa excitement loob ng niya. tahanan. Sabi ko sa'yo, pag uwi ng bahay, magkikwento pa eh. Kaya hindi kami pa nakakatulog. Pero pag tulog na kami, hindi naman niya kami gigisingin. Pero pag gising pa kami, captured audience kami Oo nga dalawa po ng eh. tatay. Gusto ko lang umalis, ayaw niya pa akong paalisin eh. Parang nahiya kasi ako nag-open. Opo. Jay, kamusta yung klase sa buong maghapon? Ano ka ngayon? Nagtuloy-tuloy, sabi ko, tama na. Kaya mga kapatid, hindi lang Amen natin po, alam kung amen. anong ginagawa natin. Manatili lang tayo sa prinsipyo ng salita ng Diyos. Amen. Nanay po kayo, iba talagang damdamin ng isang nanay. Sa totoo lang po. Kaya nga dating pangalan nito, ang damdamin. Ng isang ina. Isang ina. Iba naman talaga eh, di ba? Iba naman po talaga. Pero mga kapatid, walang iba-iba pagdating sa salita ng Diyos. Amen. Yes. Walang iba-iba. Buti Hindi mo na naman lang. hindi mo naman kailangan maging malakas physical katulad ng asawa mo mong lalaki. Hindi mo naman kailangan parang tumayo ka dyan na parang hindi mo doon mapapakita mga kapatid ang pagiging matapang mo. Pwede mo may pakita ang pagiging matapang mo sa pamamagitan ng pagsunod sa salita ng Diyos. It Yes. take courage to obey the principles of the Word of God. Amen. Amen. Ma'am Sheila, maraming salamat po. Ma'am Maraming Cynthia. salamat, Ma'am Sheila. Talagang nagbigay ka. Kilala ko si Sir RJ. Dalaga pa ako at yan ay bagito pa dito sa Benes. Magkasama kami Wow, yan. Siya amen. talaga ang kasama ko sa soul winning. Napagod na ako, Pastor, pahinga muna tayo. Hindi, talagang aalis yan. Working ako noon. Kumbaga sa kon, ipatutukain ko, ipipil ako ng pagkain. Pastor, really kakain muna Para lang- tayo. para lang kasi tumigil, para mag-break Wow. muna. Pero pambihira, parang walang pagod. Talagang tuloy-tuloy siya sa paggawa. Kaya yun yung nakita ko kay Pastor RJ. Amen. Na-train siya ng tama at yun naman yung in-apply niya Amen. sa kanyang pamilya. Kaya kumbaga sa pananaw ni Pastor Hill, hindi siya nagkaroon ng wasted time para mag-train. Yan ang pinakaunang lalaki na tinrain niya dito sa church na nanatili talaga. Wow. Kaya maraming salamat na talagang hindi natin makikita kung ano talaga yung plano ng Panginoon. Yeah. Ang pan lang natin sumunod sa Kanya at napakaganda rin ito. Philippians 1:6, being confident of this very thing, that He which hath begun a good work in you will perform it until the day of Wow, Jesus Christ. Huwag amen. tayong manawa bilang mga ina, huwag natin bigyan ng confusion ng ating mga anak, Yun. at manatili tayo sa ini-establish na instruction ng ating mga asawa na Yun. alam naman natin na Amen. sila'y nasa tuwid, huwag na tayong kumontra. Masakit man minsan, pero huwag na tayong Yung kumontra. baloktot tinutuwid, pero yung tuwid, wag mo na ituwid. Huwag na. Huwag nang kumontra doon Huwag sa mo tuwid. babaloktot. Oo. Amen. Okay po. Amen, At Ma'am Sheila. Ma'am Arnelli, uling pasalita po. Yes po, maraming salamat po Ma'am Sheila for your another sharing. Alam ko si Ma'am Sheila dati nakasama na natin siya pero itong mga sinabi niya ngayon bago lahat. Amen. Nakakatuwa naman na nalaman natin yung paano niya hinandle mula nung siya pa lang at yung baby nila mag-isa hanggang sa ngayon. You are a blessing po to us. Si Pastor RJ, ang hindi ko makalimutan sa kanya is yung pagiging soul winner niya, at least one soul a day. Yun po. Amen. Alam nyo, talagang nung time na yun na narinig ko yun, kaya ko kaya yung ganun. Nakakatuwa na marami siyang na-encourage na mga Marami pong gumaya talaga. maraming gumaya sa kanya kasi totoo naman na one soul a day, hindi mo kasi alam. Madali lang yung sa isang preaching, maraming ligtas, maraming Yes. nakinig. Pero yung araw-araw, na yun consistency ang kailangan. Ano yun, po. burden Determination. talaga, hahanapin mo yung tao. And thank you Pastor RJ sa inyong buhay. Thank you Amen. po sa lahat ng mga nanood. Sana marami kayong natutunan. Sa mga late naka-login, i-review nyo po. Marami po kayong Amen. matututunan sa episode na ito. Magpatuloy po tayo
at patuloy po nating gawin kung ano ang tama sa mata ng Diyos at sundin kung ano yung mga naririnig natin sa pulpito. At syempre, manood kayo lagi ng TBL, iba-iba yung topic everyday. Amen. Sana ay makita namin kayo muli sa susunod na TBL Tuesday edition. August na! Oo nga. Last na to ng July. Malapit na naman si Jose Marichan. After that, 1 month After lang. niya, diba? September, bare months na. Oo. So maraming salamat po sa inyo. Magkita-kita tayo muli sa susunod na buwan. Sa mga kananayan po na tumatayo bilang tatay sa loob ng tahanan, malapit na po Men for Christ Conference, pero hindi pa rin po kayo kasali doon. Okay? Okay po, at mga kapatid, yun ang maganda. Merong ano yung bugso ang damdamin ni Ma'am Sheila, pero sinunod niya, hindi yung puso niya. Ang sinunod niya, hindi yung madayang puso niya, kundi ang salita ng Diyos. Ma'am Ay, Sheila, may sinabi si Ma'am Nelia. Ako ang gusto ko rin maging pastor's mother. Oy, parang alam ko rin. Ma'am Nelia, sa Monday po, abangan niyo po. May mangyayaring kakaiba sa inyong anak. Okay, ang inyong propesiya ba yan? pangalawang anak. Panganay yung babae, may pangalawa kayong lalaki. Okay po. At sabi ni Ma'am Nelly, ano kaya yon? Janos, pato ka ano ba yan? At sigurado po ako dyan, ma'am. Sure na po. Sure na po yan. Okay. At yung pangarap nyo po, unti-unti na po matutupad starting Monday. Okay po? Okay po. At Ma'am Sheila po. At huling pasalita po, Ma'am Sheila, sa ating po mga manonood. And thank you po sa mga nakinig po at lagi pong sinasabi sa amin ni Pastor RJ, isa pa yung yung maibabaon namin sa aming mga anak, hindi yung material na bagay na kami po ay magsisave ng pera para gagamitin nila sa kanilang sarili kung wala na kami. Pero ang lagi niyang sinasabi ni emphasize is yung palagi kami magtanim ng salita ng Diyos sa aming mga anak upang sa gayon pag wala na kami, yun ang magiging baon nila na palaging turuan yung mga anak na magtrabaho, hindi ko konsintihin yung mga anak na Amen. walang ginagawa. Kailangan magtrabaho, mag-work hard, mahalin ang gawain ng Panginoon, lalong-lalo na mahalin ang Diyos. Dahil kapag minahal ang Diyos, minahal ang gawain ng Panginoon. Amen. Yung mga Amen. dinadalang tao sa church ay mamahalin. Amen. Ay doon makikita ng Diyos ay doon magkakaroon ng pagpapala yung ating mga anak. Hindi po sa Amen. material na bagay na ating Amen. iniimpok po. Wow, Yung amen. salita ng Diyos po. Amen, ma'am. Sabi po dito, thank you po, Ma'am Sheila. Meron po ako natutunan bilang isang pastor's wife. Wow. Si Ma'am Janine Rodriguez Jasmine, medyo hindi ko siya kilala. Pero siya po ay isang pastor's wife. At baka po, possible po. Pero Ma'am Sheila, maraming salamat po for being a blessing. At may na-challenge po na pastor's wife. Andyan din po si Ma'am Marie Chris na saan ako sana ay na-challenge din po. Your presence ay lagi pong encouragement sa amin. Have a blessed Tuesday po. Okay po. At muli po, maraming salamat po. Na-bless po kayo. Na-bless po kami. At nawa lahat ng natutunan po natin, napakinggan po natin, ay patuloy na tumalima sa ating puso at kaisipan. May apply natin sa biyaya po ng Panginoon. Sa lahat po ng mothers, maraming salamat po sa inyo pong pag-tune in sa aming pong programa. Ma'am Sheila, maraming salamat po sa time. At maraming salamat po sa inyo pong presensya. Mga kapatid, yung tinalaki ni Ma'am Sheila, talaga buhay niya talaga yun. Yeah. Yan pag true story, minsan kami pag nanonood di Pastor, naghahanap kami ng true story. Kasi pagka lang, yung mga gawa-gawa lang, parang parang iba pag true story kasi talagang nangyari. Yan ang pinakamaganda. Pag nangyari talaga yan, walang walang pandaraya diyan. Totoong nangyari. Kaya mga kapatid, totoong nakaramdam si Ma'am Sheila ng lungkot, ng emotion, lahat naramdaman niya. Pero biyaya ng Panginoon, totoo ring ni-apply niya ang salita ng Diyos. Sa biyaya po ng Panginoon. Yun lamang po. Kaya muli po, maraming salamat po. And kita-kits po ulit tayo next week. At next week po ay, August na. At would you imagine, Next after month. August, ay next month. Next week. Next month na. Next month week na po. is Oh, next month. Next week is next month. At after August,
Ay, so Jose Marichan, papakita niya na naman ang hibla ng kanyang buhok. Unti-unti na naman yan. Okay, yun lamang po sa ating po mahal na Pastorin. Maraming salamat po. Patuloy po na nagiging blessing ito pong programang inyo pong inumpisahan sa bawat isa po sa amin. Yun lamang po muli po. God bless you all po. And let's enjoy the rest of the day. To God be the glory. Amen. Amen po. Bye. Bye-bye See po, you bye-bye next po. Tuesday.